Alam nyo, may mga taong bigla na lang darating sa buhay natin. Isang taong wasak, isang taong sugatan na hindi mo pwedeng talikuran. Isang taong tutulungan mong makabangon. Isang taong bubuuin mo. Subalit tila ba minsan, habang binubuo mo ang taong ito, ikaw naman ang nasisira. Dahil sa mga pagkakataong nakabangon na siya at naghahangad ng muling maging masaya, may iwan kang wasak sa katotohanang ibinigay mo ang lahat. Subalit hindi pa rin talaga naging sapat. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Alis na kami. Naghihintay na si James sa labas. Ako naman eto. Kausap ko lang si Rafael dito sa may pintuan. Kasi hindi talaga siya makalabas ng bahay. Noah, ayaw talaga. Hindi na lang ako sasama. Dito na lang ako. Rafael, gusto talaga kita isama kaya lang hindi ka naman makalabas. Ano ba kasing nangyayari? Noah, sige na. Umalis na kayo. Hintay na lang ulit kita dito. Sige Rafael, paalam sa'yo. Babalik ako kaagad at sisiguraduhin kong mahanap ko na kung nasa ng katawan mo. Kaya ito, nilisan ko ng bahay namin. Kumakaway lang si Rafael habang paalis na kami ni James. James, malayo ba yun? Hindi ko alam, Noah. Bahala na. Kaya ito, kahit di namin alam ang lugar na yun, pinilit naming alamin kung paano kami makakarating doon. Nagtatong-tanong kami, tapos ito, sakay lang tapos tanong ulit. At sa paglipas ng mga oras, medyo malayo pala. Halos 3 oras na kaming nasa biyahe at sa wakas, eto na. Bumaba kami sa isang ginagawang tulay. At sa gilid ng tulay, nakita ko ang isang sasakyan na tila ba nasangkot sa isang aksidente. Lumapit ako kaagad sa sasakyang ito. Wasak ang harapan na tila ba nalubog sa tubig. May mga puti kasi sa loob ng sasakyan. Kinikilabutan ako sa nakikita ko. Alam mo ba yung pakiramdam na parang tila ba ito na yung sagot sa tanong na napakahirap mahanap? Parang sasabog ang puso ko sa kaba. Pero kanino ang sasakyan na to? Sino ang makapagsasabi kung saan ko matatagpuan ang may-ari ng sasakyan na to? James, tingnan mo nga sa loob. Baka may makita kang ID o kahit ano. Noah, baka mapagalitan tayo. Hindi mo ba nakikita? May nakapalibot na yellow caution. Ibig sabihin, bawal galawin. James, napaka matatakotin mo naman. Ako na nga. Wika ko naman. Kaya ito, kahit alam kong bawal, sinubukan kong buksan ng isang pinto ng sasakyan. At pagkabukas ko, wala naman ako nakitang kahit anong ID sa loob. Tapos eto, may lumapit sa amin. Sino po sila?
Ano po ang may tutulong ko? Wika ng isang lalaki na lumapit sa amin. Manong, pasensya na po. Gusto lang po namin malaman kung anong nangyari dito sa sasakyan na to. Yan ba, iho? Ang hirap isipin na kahit hanggang ngayon, di ako makatulog dahil sa nasaksihan ko ng gabing yun. Manong, ano po nangyari? Pwede ko po bang malaman? Oo naman, iyo. Sasabihin ko sa'yo. Dahil nung gabing yun, pauwi na ako. Halos hating gabi na. Galing ako sa inuman pero hindi naman ako lasing. Medyo umuulan ng mga oras na yun. At habang binabaybay ko ang tulay na to, dalawang sasakyan ng tila ba magkakasalubong sa bahaging ito. Natakot ako at inisip kong may maaksidente kasi hindi talaga kasya ang dalawang sasakyan dito. Kasi ginagawa ang kalahati ng tulay. Napadasal na lang talaga ako na sana walang mangyaring aksidente. Subalit mabilis yung isang sasakyan at nakakasilaw yung ilaw niya, tapos nung nadito na sila sa may bandang gitna, nabangga ang harapan ng sasakyan na yan at tuluyang nahulog sa tulay. At yung isang sasakyan, umarurot na lang at nawala na sa paningin ko. Nawala talaga yung pagkalasing ko dahil sa nangyari. At ang una kong ginawa, bumaba ako sa ilog para tulungan kung sino man ang nasa sasakyan na yan. Kaya lang, tuluyan ang lumubog sa tubig ang sasakyan pero hindi ako natakot. Marunong naman kasi ako maglangoy. Buti na lang talaga at hindi gaanong malalim ang ilog na to. Kaya ayun, nasagip ko ang isang binatilyo na siguro halos kasing edad nyo lang. Halos wala na siyang buhay ng mga sandaling yun. At buti na lang talaga, may dumating kaagad ng mga rescue kaya naitakbo kaagad siya sa ospital. At simula nun, hindi ko na ulit nakita ang binatilyo na yun. Hindi ko na nga alam kung nabuhay pa siya. Pero sana naman, buhay pa ang batang yun. Manong, alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Oo, alam ko. Minsan na kasi akong pumunta sa kanila para mangamusta. Kaya lang, walang tao sa bahay nila pero tara, sasamahan ko kayo kung gusto niyo makarating doon. Sige po, Manong. Samahan niyo po kami. Wika ko naman. Kaya ito, umara na kaagad si Manong ng tricycle at sumakay na kaagad kami patungo sa bahay nung naaksidente. Sana si Rapel ang tinutukoy ni Manong. Teka nga, bakit niya pala hinahanap kung sino ang naaksidente, mga bata? Sa tanong ni Manong, tila bang hirap sabihin may nakikita akong kaluluwa sa bahay na nahingi ng tulong. Kaya ito, babaguhin ko na lang siguro. Yung medyo kapanipanimala. Kasi Manong, lagi may isang tao sa panaginip ko. Isang taong nahingi ng tulong na mahanap ko kung saan siya matatagpuan. At pakiramdam ko po, ito na yun. Huwag kang magalala, iho. Ito na yun. Wika ni Manong. At eto, nakarating na kami sa isang bahay. Medyo luma na ang bahay na to. Halatang binuo pa sa sinaunang panahon.
Andito na tayo mga iho. Teka, kakausapin ko yung kapitbahay para makapasok tayo sa loob. Sa totoo lang, pagkarating namin sa bahay na to, sobrang lakas ang pagtibok ng puso ko. Tila ba dito na ang lahat ng sagot sa katanungang hindi ko alam kung bakit ako nakatadhanang humanap ng solusyon. At sa pagbabalik ni Manong, may kasama na siyang isang babae na pinaunlakan kaming masilip ang loob ng tahanang ito. At nang buksan niya ang pintuan, isang larawan ang una kong nasilayan. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Rafael ang nasa larawan. Siya nga to. Walang duda.